Karoon tayong Bible seminar dito. Bago mag-praise and worship, meron tayong Bible seminar. Pagka gagawin natin, pwede tayong mag-cell group bago mag-praise and worship. Na? Tawag dito, lalabas ang inyong mga gift. Ipunin muna natin, taga-tagatlo, may leader, cell group, bago mag-praise and worship. Tapos, every last, meron tayong special Bible seminar. Doon natin i-equip yung ating mga kapatid. Amen? Kayo ang unang-unang gagamitin ng Panginoon kasi kayo ang mga laging natitrain ng academy. Amen ba? Amen? 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 Yan yung dapat natin gawin. To train and to edify the church. Pastors assume long-term leadership and care for the church. Kaya ang pastor, hindi niya may iwan-iwanan yung church. No? Hindi niya may iwan-iwanan yung church. Minsan yan, iwanan ko yung pamilya eh. Ako nga ho, iwanan ko yung pamilya ko. Kailangan ako dun sa summer. Ito, totoo lang. Pa, uwi ka ba? May challenge tayo rito. May challenge din kami. Uwi ka ba? Ito muna, may mga schedule dito. Pag-pray natin. May COVID. Di kung din ako. Pero ngayon pwede na. Lakbay-lakbay na tayo. Sacrifice ang pagpapasto. Minsan yung bulsa mo, bibigay mo pa. Gusto niyo ba magpasto? Hindi. Calling yan. Pag calling yan, hindi ka hihinayang kung ano man ang lumalabas sa iyo. Dahil alam mo, yung tumawag sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Hindi pa ba kayo? Amen. Okay, spiritual gifts in leadership. Ang sabi diyan, the 5 special leadership gifts are not the only positions of leadership in the church. Every believer has a function in the church. Yan na. Every believer has a function in the church. No? Lahat ng mananampalataya, meron niyang function sa church. Hindi lamang ang 5 mga tanging kaloob ng pamumuna, ang tanging katungkulan ng pamumuna sa iglesia. Bawat mananampalataya ay may mga gawain sa iglesia. Kaya nga mayroong praise and worship team, mayroong music team, tapos mayroong usher. Wala pa tayong nakikitang usher ngayon. Kaya kung sino yung magbo-volunteer, mag-usher, sabihin nyo lang. Kaya pag kami may announcement, sino magbo-volunteer, mag-usher. Ganun Tapos, sino ang magbo-volunteer para sa intercessor, mag-intercede. Habang merong service, may nag-intercede sa atin. Nagpe-pray. Hindi, ikaw, intercessor ngayon. Kailangan, voluntarily. Kasi mas masarap yung nag-volunteer. Mas magandang tignan yung nag-volunteer kasi hindi na siya pipilitin. Tama niya? Hindi siya pipilitin. Pag siya ay voluntarily, maaga pa lang yan, gumagawa na yan, nagpe-pray na yan, sa bahay pa lang nagpe-pray na yan. Tapos sa ushering, nagpa-practice niya yung laging umiti. Kasi ang usher dapat laging nakangiti. Basta paano kung walang ipin? Di umiti ka lang. Diba? But now, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 18, but now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. Na dapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling o ginusto ng Diyos. Sabi ng ibang translation. Each believer has at least one spiritual gift. No? Ang mananampalataya
ay dapat kahit isa ay merong kaloob na mula sa Panginoon. Spiritual gift. His spiritual gift equip him to fulfill his function in the body. No? Dapat ang isang mananampalataya, meron siyang spiritual na kaloob. Ang kanyang kaloob na spiritual ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gampanan ang kanyang gawain sa katawan ni Kristo. Amen po? Amen. Meron ba akong kausap? Amen. Amen. We have already mentioned the special leadership gifts of apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Ito naman yung mga list of the other gifts the Holy Spirit gives believers. Ano yan? Sige nga, pakibasa. Speaking gifts. Ano yung speaking gifts? Prophecy, teaching, exhortation, word of wisdom, and word of knowledge. Word of wisdom. Ano ba yung word of wisdom? Punong-puno siyempre ng kaalaman. No? Word of wisdom, paano siya gumanap? Paano niya ganapin yung mga natatanggap niya sa Panginoon? Word of knowledge, parang marunong siyang bumasa ng mga pangyayari. Meron dito sa ating kalagitnaan ngayon na inaantok. Yeah, word of knowledge. Word of knowledge. Eh, nakakantok naman yata yung oras ito. Actually, ako oras kong tutulog to. Last call ko. Pero wala. Joke lang yun sa akin. Joke lang. Lalo na kung nakikita ang inaantok dito. Kasi kailangan si pastor marunong din mag-joke eh. Hindi puro seryoso yung ano. Ha? Amin ba? Amen. Alam mo, sa grupo namin ng acting, kaya mga pastor, iba-ibang pastor, may t-shirt pa. Pagka nandun kami sa usapan, yung kung nakikita niyo yung usapan dun sa acting, yung mga joke-joke pa kami. Sabi ko, sige, okay yan, para masaya. Kasi pag puro tayo seryoso, baka tumanda tayo mabilis. Mamaya tayo. Okay, spiritual, speaking gifts, serving gifts. Ito yung ibang position sa church, ha? Serving, helps, leadership, administration, giving, showing mercy, discerning of spirits, faith and hospitality, sign gifts, tongues, interpretation of tongues, miracles and healing. Gifts pala yung tongues. Amen? Kaloob ng pagsasalita, panguhula. Manguhula ka. Aking nga yung kamay mo, hulaan kita. Panguhula daw eh. Yan yung yung tinatawag na prophecy. Hindi hula na. Sasalitin yung kamay mo na ikaw ay pupunta sa hindi yung panguhula. Prophecy galing sa Diyos yun. Amen, meron kang word of knowledge. That is prophecy. Kaloob ng paglilingkod, yan, naglilingkod tayo lahat sa Panginoon. Hindi tayo nangihinayang. Tulong. Mahilig kang tumulong, magbigay. Pagka nilapitan ka, hingin ng counseling, tutulungan mo. Yan si Nelia. Pastor Nelia, yan yung galing niya. Hindi yan mapakali. Diba? Kahit na magdamag pa yung makipag-usap, sige. Gusto tumulong. Diba? Pangunguna, leadership. Pamamahala, administrasyon. Pagkakaloob. Yung mahilig. Ano kung kailangan natin dyan sa church? Ha? Amen ba? Amen. Pag nakakita, yun ang pag-pray natin, yung laging may nakikita sa church, hindi negative ang tinitignan, ano kaya maitutulong ko at maibibigay ko sa church? Amen? Kailangan natin pagandahin, Pastor Danny, kailangan pagandahin yung church. Ito, bahala na kayo dyan. Pag-pray natin yan. Sa isa nating pastor na kaibigan, nakakita na yung lugar nila. Kailangan nyo ng aircon dito. Binigyan ng 40 kami, Binigyan ng aircon, ngayon naka-aircon sila. Pray natin yun.
Taga saan? Mga abroad daw yun. Pray natin yung mga abroad natin. Okay? Kailangan natin silang may panalangin. May sumisingi. Uy. Tongues. Sa church, kailangan meron tayong speaking in tongues. Naniniwala tayo sa speaking in tongues. Sino rito hindi naniniwala sa speaking in tongues? Speaking in tongues or tongues in the Spirit ay gift of the Spirit. Because you are filled by the Holy Ghost. Meron kang heavenly language. Yan tongues niya. Heavenly language yan. Maliban na lang kung ang tongues mo ay mura, padalain, hindi na yung heavenly tongues yan. Kunwari nagpe-pray ka, sana masaktan siya, sana mamatay siya. Hindi yan prayer, hindi yan ano. Na? Nakaka-edify yung tongues. Maraming testimony dyan. Okay, mga Bible reference which identify these gifts are Romans chapter 12, verse 1 to 8, 1 Corinthians 12, 131, Ephesians 4, 116. Meron tayong mga supporting verse. No, may mga supporting verse tayo, kaya biblical yung ano natin. Nasa context tayo. Amen? Yan yung harvest tayo. Meron pa tayong pag-aaralan about ministry of the Holy Spirit. Ito lang muna tayo. Important gifts for managers. Two of these spiritual gifts, those of leadership and administration, are especially important to managers. Tatapusin ko kasi itong ano na ito itong lesson na ito. The gift of leadership is identified in Romans chapter 12, verse 8 as one who ruleth or leads. A person with a gift of leadership has the ability to set plans in harmony. Yan yung leader, nagsiset ng plans and harmony with God's purpose and communicate these goals to others. Yung goal mo, na i-communicate mo sa iba para ito ay magawa. Amin ba? That is a leaders and administrator. Managers. Sumisigit ka. Taas na kita. He motivates others to accomplish these goals for the glory of God. That is a leader. Ang leader, mayroong direction in church. May pinupuntahan. From point A to point B. Hindi siya si yung Alice in the Wonderland. Alam niyo ba yung Alice in the Wonderland? Yung paglabas niya sa kanyang bahay, hindi ko alam kung saan ako dito. Anong gagawin ko? Bakit ako nandito? Ano itong nangyayari sa kanya si Alice in the Wonderland? Tapos meron isang pusa na nag-usap sa kanya na niya. Yung kwentong gano'n. Yung pusang nangusap sa kanya. Hoy, Alice, Alicia, mag-isip-isip ka. Nalilito ka na. Manahimik ka sandali. Sabi ng pusa. Kailangan meron kang direksyon. Ito dapat mong gawin. Parang, ang alam natin, dapat tayo, alam natin kung saan tayo patungo. Hindi tayo puntang kaliwa, hindi tayo papuntang kanan. Kung diretso, diretso. Kung pakaliwa, kaliwa tayo. Amin ba? Isa lang ang direksyon, point A to point B. Para meron tayong natatapos. At yung uumpisahan natin, dapat tapusin natin yun. Amin po? Amen. 1 Corinthians 12:28, the gift of administration is called government. Kaya yung gobyerno dapat meron siyang administration. Diba? A person with this gift has the ability to give direction, organize, and make decision on the behalf of others. Yan dapat ang leadership natin sa church. Meron tayong direksyon. Organize natin yung church. Amen? Amen. Amen ba? Amen. The meaning of the word governments or administration is similar to that of a pilot steering a ship. Pilot steering a ship. A person with this gift is responsible for direction and decision making. Like the pilot of a ship, he may not be the owner of the ship, but he has been entrusted with the responsibility of directing it on its voyage. Amen? Amen.
Naunawa po ba natin? Amen. Bakit tinuturo ko to sa inyo? Kasi dating araw, maglilid kayo. Amin ba? Kaya dapat intindihin natin to. Dapat unawain natin to. Kasi lalaki tayo. Maniwala kayo. Ayoko na sabing hindi. Kasi di ba maniwala kayo o hindi. Hindi. Sabihin ko sa inyo, maniwala kayo. Lalaki tayo. Kasi ang ginagawa natin ay ang gawain ng Panginoon, hindi ng tao. Amin po? A person with this gift is responsible for direction and decision making. Like the pilot of the ship, he may not be the owner of the ship, but he has been entrusted with the responsibility of directing on its voyage. Diba yung barko? Bitbit ng timon. Sino nagpapatakbo? Si Kapitan. Kay Kapitan ba yung barko? Hindi. Saan ba direction niya? Meron silang mapa, meron silang yung tawag doon, yung compass. Kung saan sila pupunta, doon lang, yung punta ng compass, yun lang sila pupunta. Kung panorte sila, diba? Hindi sila papunta ng south, kasi panorte sila. Yun ang direction nila. Amin ba? Amen. So si Titus, saan ka na? Titus is a biblical example of a person with the gift of administration. The Apostle Paul started a church in Crete. Apostle Paul started the church in Crete. Titus was the one who organized and directed it for him. Si Apostle Paul, kasama niya si Tito. Si Tito yung kanyang assistant doon sa Crete. At nung iniwan niya, si Tito ang nag-administrate ng church sa Crete. To Titus, my own son, spiritual son yan. For this cause, let I be in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city as I had appointed thee. So yung mga pastor, yung mga leader na naiwanan sa bawat lugar, dapat na-administrate nila yung iglesia. Amen? Kasi pinagkatiwalaan sila ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. Hallelujah. Kung halimbawa, cell group. May cell group. No? Parami tayong cell group na. Ang target natin, this December, at least meron tayong 5 cell group. Pastor? Amen. At least 5 lang. Hindi ako masyadong nagpapahirap. 5 lang. 5 cell group. Pagdating ng 2021, 10 cell group. Bago. Puro bago yan. 10. No? Kailangan natin doon sa 10, meron 10